Hindi pa tapos ang mga umano'y pasabog ni Saldico. Sa latest video, sinabi ni Ko na napag-utusan daw siya na magdala ng 2 bilyong piso kada buwan kina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Isang panibagong pasabog na naman ang binitawan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ngayong araw. Sa latest video na in-upload sa social media, pinabulaanan ng dating kongresista at House Appropriations Chair na nakakuha siya ng 21 billion pesos na kickback mula sa flood control projects. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Sinasabi ni Ko na nanggaling daw sa ICI at kay dismissed DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 21 million peso figure. Pero hindi ito kailanman nasabi sa kahit anong pagdinig. Dagdag pang paliwanag ni Ko, sinabihan umano siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na kailangan niyang makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Tumawag din umano sa kanya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humingi raw ng tulong sa problema ng Bulacan sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Dito na raw nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Mga tao umano ni Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ni Ko at tumatanggap ng pera na nagngangalang Paul Estrada at Mark Tiksay. Hinahati daw ito sa bahay ni Ko sa Valle Verde at minsan sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang mga sinasabing bahay ni Romualdez ay ang nasa North Forbes Park sa McKinley Drive at sa number 14 Nara Street, South Forbes Drive. Iginiit din ni Ko na hindi siya nakialam sa mismong proseso ng paghatid ng pera kay Romualdez at dumadaan lang daw sa kanya mga ito. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot daw sa higit 55 billion pesos ang kabuuang halaga ng naihatid na pera sa bahay ni Romualdez. Sinabi rin umano ni Romualdez mismo kay Ko na hati sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pera. Pero noong November 2024, habang tinatalakay ang 2025 budget, nakipagpulong daw sa kanila ng dating House Speaker si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz na nagsabing masama raw ang loob ng Pangulo dahil wala raw itong natanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Personal daw na inihatid ni Ko kay Cadiz ang kabuang halaga na 1 billion pesos sa magkakaibang pagkakataon. December 2, 2024 umano hinatid ni Ko ang unang 200 million pesos at December 5, 2024 naman na-remit ang natitirang 800 million pesos. Sa isa namang hiwalay na social media post, idinitalya ni Ko ang listahan ng deliveries kina Romualdez at PBBM, kung saan makikita ang male-maletang naglalaman umano ng pera. Isiniwalat din ito ang umano'y listahan ng mga halagang ipinadala sa dalawa, na umaabot ng mahigit 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Romualdez sa mga panibagong akusasyon laban sa kanya. Wala pa ring pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.